Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pasensya na kayo, hawak ko yung mic. For some reason, nairita ako dun sa arm niya, tinanggal ko. Anyway, ito ang pinaka. Actually, nagre-review ako habang pinapanood ko si ano eh. Sino ba to? Si Kaayo. Tawan-tawa nga ako sa analyzation niya. Yes, may bad blood po kami ni Kaayo. Dinedebunk niya po ako. Anyway, marami na yung anyway ko. Na-discover ko na guys, ang pinakamatindi. Ito, pinakamatinding kritiko ni Idol Rafi. Ito, for sure, baka maligo to ng libel. ng cyber libel. Alam niyo kung bakit? Kasi mas matindi pa ang accusation dito ni Maharlika Boljak TV. Itong mga sinasabi ni Maharlika, no holds bar to guys. Mas matindi pa ka sa mga sinasabi ni Attorney Libayan, yung mga pag-criticize ni Attorney Libayan, wala. Maning-mani, guys. Maning-mani. Itong si Maharlika, nakakagulat ang kanyang mga revelations. Panoorin natin. Hello sa aking mga palangga, sa lahat ng mga nanonood from all over the world. This is your fair lady Maharlika. Today may bago tayong pasabog. Okay? Laban dito sa mga kalaban ng bayan. Okay. So, nakarating sa ating opisina, sa ating bulwagan kung saan ay talagang tinatrabaho, okay, ni Lisa Smugs, ni Tambaloslos, at ngayon kasabwat na tong si Tulfo ayon sa ating puting ahas sa pagtatrabaho kay Inday Sara. Bakit kamo? Okay? Actually, mga kababayan, hindi ko pinapanood si Senator Tulfo kasi nakukornihan ako sa kanya. At hindi ko gusto yung Grabe siya! Sa bagay, Boljak TV nga siya, di ba? Paumpisa pa lang yan, guys. Pakinggan niyo yung mga sasabihin niya about kay Idol. Diyos ko. Napapakapit na lang ako. Mga eksena niya sa buhay niya na sa show nga niya. But anyway, nakarating sa atin na prior sa budget hearing noong last month. Okay? I think September 4. Okay, ano bang date nito? So prior sa budget hearing, ay napag-alaman natin, that was September 4, okay, dito sa website ng Senate, ay nag-meeting, okay, si Tambaloslos at si Tulfo, Senator Tulfo. Isa sa mga agenda nila ay itumba si Sara. Okay? So kung kayo ay supporters ni Sara, ngayon alam nyo na. Okay? Kung Tatanungin niyo na naman bakit ako natawa kanina na tinanong ni Kaayo ba't daw ako natawa nung nag-flash nga si Attorney Villamor. Kay Attorney Libayan, ginamitan ng salitang taob. Ngayon naman, ginagamit naman yung word na itumba. Grabe. Kung bakit ganito ang mga eksena. But before anything else, mga kababayan, naglabas ng survey actually ang Tanjiri, okay, for 2028. Ito, Manila Bulletin. Pinost sa Manila Bulletin, sabi dito, Senator Raffy Tulfo, Vice President Sara Duterte led the 2028 presidential survey conducted by Tanjiri. Senator Tulfo is now the front runner with 32.95%, closely followed by VP Sara. Yan po yung nakita natin sa Manila Bulletin. Ayan. Ay. Okay, so anyway, malayo pa eleksyon, di ba? First quarter of the year. Itatag na naman natin dito sila Kaayo para i-analyze ulit, no? Kung
kung may relevance nga ba yung nangyayari ngayon. I don't know, kasi sa side natin, sa totoo lang, pag nagpo-post ako about kay Idol sa Facebook, wala masyadong pakialam mga tao. Kasi it's all about Uniteam sa Facebook. Pero pag nag-post naman ako sa YouTube, no, ng about sa Uniteam, wala masyadong interest sa mga tao. Okay? Ngayon, magko-collide na ngayon ang mga kritiko ni Raffy Tulfo plus mga pro Sara Duterte. Okay? May sinabi rin dito si Maharlika tungkol dyan. So, balik tayo dun sa ipapa-analyze ulit natin kila Kaayo. Yung nangyayaring pag-atake ba, okay, this is a question ha, yung pag-aatake ba kay VP Sara at yung pag-angat ng survey para maging number 1 spot si Idol, magme-make sense. Okay, magme-make sense ba dito sa sasabihin, sa mga susunod na sasabihin ni Maharlika? Okay? Tara, panarin pa natin. Sinabi ko na sa inyo na tinatrabaho na ni Lisa Smugs kung paano i-programa si Romualdez at ang kanyang anak for 2034, 2028, 2034. So ngayon, nagkakaroon na ng tandem, okay, behind the scene, ayon sa Puting Ahas, kara-report lang, na kinakausap ni Smugs ang, kumbaga, marami pang pwede mangyari, pero pinoporma nila ang Tulfo and Romualdez tandem. Okay? So wala namang problema dyan. Okay? Wala namang problema mag-tandem sila. Gusto nila si Lisa patakbuhin nila. Wala tayong problema. Kalayaan ng lahat ng mag-tandem. Pero dito mo marirealize, mga palangga, na ang politika ay talagang madumi. Sobrang dumi. Of course, hanggat nandiyan yung smart magic. Kumbaga, pagkatapos pakinabangan ang isang politiko, let's say for example, former President Duterte, di ba? Lahat tayo kilala na ang mga Tulfo, not only Raffy Tulfo, they're very close to the Dutertes. And now, ate yung sa... Yeah, because the Tulfos are from Davao, originally. No? The Tulfos are from Davao. I remember one time, no, nung nakaupo pa si PRRD. Yung Tulfo brothers, starting from Ben, Raffy, especially with Erwin, lagi silang, what do you call that? Sumasalag pagdating kay PRRD ng time na yon. And I even remember na nung may sinabi si Idol, biglang may sinabi si Idol na hindi nagustuhan ng mga DDS. Biglang nawalan siya ng more than 200,000 na subscriber, if I remember that correctly, no? Puting Ahas, they're gonna be the tandem ka-alyado sa pagtumba kay Sara ngayon pa lang. So, itong meeting na ito ay before the budget hearing. Okay? So, dahil nakarating sa akin, minake sure ko na ano ba nangyari dun sa... Okay, before the budget hearing. Actually, may mga nagsisirculate din, no? Na usap-usapan sa TikTok na ito daw, may mga binayaran daw, no, na mga tao para lang gawan ng malaking issue si VP Sara. That is prior to the budget hearing. Now, the question is, sino-sino ang connected dito sa mga to? Or sino-sino yung mga power player, kumbaga? We don't know. Sa budget hearing ni Inday Sara. So, pinanood ko, pinagtiyagaan ko. Actually, kanina pa dapat tayo mag-vlog, but sinulat ko pa palangga kahit parang kinalaykay ng manok yung ano ko. You know me dito, sinusulat ko, tinatranscribe ko para masagot natin. Alright?
Okay. So, dun sa hearing, sa budget hearing, mga kababayan, dun ko nakita na utak sabaw pala si Senator Tulfo. Utak sabaw pala talaga. Later on, malalaman nyo. Okay? Maliban sa mga drama niya dyan sa kanyang show, pero pakita ko muna dahil dun sa budget hearing, sa mga intro ni Raffy Tulfo, kung hindi ka mapanuri, kung ang hindi mo tinitignan ang o hindi mo pinapakinggan kung ano yung tinutumbok niya, malilin lang ka. Kasi pinag-usapan nila yung tungkol sa DepEd, di ba? Budget sa DepEd, paano ginagastos yung MOOE. And doon sinasabi ni Tulfo na concerned siya sa mga estudyante at mga teachers, and which is true naman. Dapat naman maging concerned tayong lahat. Okay, fast forward tayo ng bahagya. Medyo ano lang naman to. I mean, common, typical natin na naririnig. Alright, sorry. Nawawala yung signal ko. But anyway, mga kababayan, tama si Inday at utak nga naman sabaw si Tulfo. Kasi, mga kababayan, ngayon senador na daw siya, anong magagawa niya? Di, gumawa ka ng bill. Isabatas mo na parusahan ang mga teacher, lahat ng mga teacher na namumwersa at binabagsak ang mga estudyante para sa hingian ng mga contribution. Di ba? Kasi hindi ka pwedeng, ito bago ko basahin itong mga pinagsasabi ni Tulfo dito, hindi mo pwedeng, pag may nalaman ka na si Teacher 1 ng Cagayan de Oro, okay, na nanghingi siya ng mga contribution, hindi mo pwedeng sabihin na lumabag na siya sa batas or nag-extort siya ng pera. Tama si Inday na gumawa ka ng batas. Ngayon, if you talk about na dapat parusahan itong mga teachers na ito na nanghingi ng contribution dahil ito hindi maganda, ito ay magsisimula sa corruption, buwa ka ng ina. Kayo dyan sa Senado at Kongreso, di ba bawal magnakaw? May batas tayo sa mga corruption, graft and corruption. Pero bakit nagnanakaw pa rin kayo? Lahat ng mga nagnanakaw. Ngayon, Tulfo, puro ka kasi talaga grandstanding at pa-epal dyan eh. Senador ka na, tama, gumawa ka ng batas, mag-create ka ng bill, din sa batas mo na wala na lahat ng contribution sa PTA o sa automatic magkakaroon. Guys, nasa 109 followers pa lang, 109,000 followers pa lang dito si Maharlika. Umasa kayo, dadami yan. Magsasubscribe na sa kanya ang mga kritiko ni Idol. Alam nyo, ito kung titingnan nyo guys, yung mga comments dito, basahin lang natin. Sabi nung Kenneth TV, no to Raffy Tulfo. Sabi dito ng isa, sa madaling salita, ang mga Tulfo brother, pera-pera lang yan. Saan magkapera, doon yan, pasikat lang, pero walang alam. Okay? Sabi po ito ng Willie Monteza. Ayon naman kay Wildflower, ingat ba, Maharlika, baka mas report ka ng mga Tulfonatics. Ayon naman dito sa Boy Elroy, dikdikin mo si Tulfo, pati yung programa niyang RTIA, dami nilang nilabag na batas noon, puro kabitan ang mga content, yung mayaman kakagamit sa dignidad ng mga pobre at may hirap, sabi ng Boy Elroy. Ayon naman sa isang Marlene Rebaula, di naman gumagana utak ni Tulfo eh. Ngayon senador na yan, hindi man lang nakakagawa ng batas. Sabi ng isang Josie Alino, correct, di naman mabantayan lahat ni Inday Sara. Yan. Tapos sabi dito ng Hope Brent, big no to Raffy Tulfo, Hinan Smart, Mangmang Tulfonatics. Okay. School ay bawal. Alright? Kasi nga may budget naman talaga ang DepEd. Hindi ko pinagtatanggol dito
ang mga kawatan sa Department of Education, sa Senate, lahat naman yan mayroong nagnanakaw. Lahat ng departamento may nangungupit yan. Maaring hindi nangungupit ang secretary, pero yung mga undersecretary o yung mga nasa baba ay nangungupit. Walang ligtas lahat dito. Ngayon, sabi niya dito, ni Tulfo, sinusuportahan naman daw niya yung DepEd, okay? At sabi niya dito sa kanilang budget, kaya sabi niya na ano lang daw siya, sabi niya, however, sabi niya, I have some few questions na kailangan kong itanong daw sa Department of Education, kay Inday Sara, kasi para magampanan niya ang kanyang duty bilang senador na nilalapitan ng mga magulang at estudyante, kasi nga daw itong mga Parents Teacher Association ay sinisingit, kumbaga hinihingian ng contribution ang mga estudyante at mga magulang dito sa chalk, TV, electric fan, kung ano-ano pang mga electric bills para daw bayad sa janitor at sa security guard, tapos pag-repair ng CR at ang field trip. Okay. You know what? Kung totoo ito, okay, na hinihingian ang mga estudyante sa electric bills at yung pagbabayad sa security guard, dapat tinumbok o tutumbukin ni Tulfo kung sino itong mga teachers na ito, kasi sabi niya may pruweba siya. Actually, at the end of that budget hearing nila, sinabi ni Senator Pia Cayetano kay Tulfo na dapat, sabi niya, kung mayroong proof o yung may mga specific na mga taong, sinasabi kasi ni Tulfo na may nag-report sa kanya. Sabi ni Senator Pia Cayetano dito, ibigay daw sa kanila yung mga taong involved dito na naniningil para sa utility bills and janitor, ganyan-ganyan. You can get up to 50%. Ibibigay ko sa inyo, ganito, ganyan. Sabi niya, kasi sabi niya na gano'n, kailangan, ang inaano ko kasi dito, yung kung ano yung magagawa ko, sabi niya, para sa Actually, hindi ko na daanan yun, na humihingi ng list si Senator Pia. Hindi ko napansin kung nasabi man. So ito si Marlica, napansin niya na may ganun ngang nire-request si Senator Pia. Unfortunately, wala daw na ibigay si Aidel. Mga teacher, sa mga teachers at sa mga estudyante. Okay? Dahil bilang isang senador, talagang dapat gagampanan ko ang mga dapat kong gampanan para sa taong bayan. Kaya nga doon pa lang nakikita, kung hindi ko nalaman na si Tulfo at si Tambaloslos at si Lisa Smugs at may plano kay Inday Sara, hindi ko to babalikan yung kanilang budget hearing kasi September 4 pa ito. Ngayon, tinatanong ni Tulfo dito nga kung paano nga daw siya makakatulong, 'di ba? Na matigil itong mga contribution na ito. You know what? Ito kasi ang problema, talagang corrupt ang bayan natin. Elementary pa lang tayo, talagang may mga nagpapalakas na mga magulang. Yusek na Inday, si Yusek Escobido, sabi niya maglalabas po kami ng memorandum at directive to all schools. So biglang nag-interject si Inday. Alam mo, hindi ko masyado napapanood si Inday. Alam mo, sa totoo, hindi ko siya napapanood. Pero I think from now on, lagi ko siyang panonoorin. Kasi talagang, siya yung makikita mo na itong Inday na ito, akala ko kasi dati, parang, kasi hindi siya Tagalog, 'di ba? Nahihirapan siya magsalita ng Tagalog, parang mabagal. Nung nagsalita siya dito, nung parang inagaw niya yung statement ng kanyang undersecretary na maglalabas kami ng memorandum and directive to all schools. Sabi ni Inday sa kanyang Yusek, sabi niya, we take note. Sabi niya, we take note of your advice. Sabi niya kay Tulfo. But Yusek, sabi niya, you don't answer. Sabi niya, you don't sign department orders. Sabi niya, we take note of your comments. Bakit sinabi ni Inday yun? Na huwag kang sasagot. At sabi niya, sa kanyang Yusek, you don't sign department orders. Doon ko nakita, smart girl. You know why? Kasi ang kanyang Yusek, hindi naman talaga magre-release ng memorandum yun. Si Inday ang magre-release kasi siya yung secretary.
Exactly. Okay? So ngayon na-misinterpret na naman ni Tulfo, utak sabaw na naman siya. Okay? Kasi ang sinasabi ni Inday, sige, yung mga concerns mo dito, ay ayusin namin. Pero ikaw, Undersecretary, in a nice way, hindi naman niya binoljak yung kanyang DepEd. Pero right there and then, sabi ni Inday, you don't take, you don't sign department orders or curriculum. Ngayon, mga palangga, mahaba yun. Okay, ngayon, sabi ni Tulfo, ni Senator, sabi niya, but Your Honor, sabi niya, you must answer these questions. Because ito yung question po, galing sa mga magulang, mag-aaral. Kami po, sabi niya, sa mag-aaral. Kasi po, I told them, talagang na naman siya, parang feeling concerned talaga. Sabi niya, I told them na hayaan niyo, pagdating ko doon sa budget hearings, doon sa budget, sabi niya, i-raise ko ito. Kung hindi niyo ako pagsasalitain dito, sabi ni Tulfo, kung hindi niyo ako pagsasalitain dito, no. Hindi sinabi ni Sara na mabuwag kang magsalita. Ang minimin niya, yung kanyang undersecretary, na huwag ka mag-decide. Ako na mag-explain ng sinabi ni Inday Sara na as an undersecretary, si Yusek Escobido ng DepEd, na wala ka sa posisyon na sumagot kasi hindi ikaw ang nagsasign ng department orders o yung memorandum. So sabi ni Tulfo dito, tinwist na naman niya, pinatatahimik daw siya. Sabi ni Inday, okay, pinagsasalita namin po, sabi niya, pinagsasalita naman po kayo. Sabi ni Inday sa kanya. True. Hindi mo naintindihan yung sinabi ni Inday na hindi dapat sumagot yung undersecretary niya na akuin ang trabaho ng isang secretary kasi nandoon siya. Kumbaga parang pinaalalahanan lang niya na trabaho ko yan. Guys, commercial lang, no? If you're going to watch this video, no, sa channel ni Maharlika, matatawa ka sa comment section dito. Kaya ako natatawa kasi natatawa ako sa mga pinagsasabi ng mga tao dito sa comment section. Wala nang magandang nagsabi or walang kahit sinong nagsabi ng kahit anong maganda tungkol kay Raffy Tulfo. Yan, ako dapat yan. Parang ganon. Tapos sasabihin ni Tulfo, pinatatahimik daw siya. Fake news yun dong. My God, yung pala nagsikreto na kayong meeting ni Tambaloslos para boljakin nyo si Sara? Naniniwala ako na bawat ahensya ng gobyerno may magnanakaw. Walang exemption. Pero just to attack Inday Sara, dahil binasbasan ka ni Lisa Smugs at kayong ni Tambaloslos, ay yan ang intention, ngayon pa lang nagtatrabaho kayo, you're not gonna win. I am for the truth. Nung kampanya pa lang, di ba? Lagi kong sinasabi, I am for Kuting, I'm not for Sara. Pero sa ginagawa nyo, pasikreto, then, tignan natin. Huhubaran natin ang mga sabaw-sabaw ninyong utak. Comark Digital Insurance. Tulfo, ang ginawa ninyong stage luggage, na 50 million luggage yan sa airport. Yung pagbubulyaw mo sa mga taga-NBI, yung pagbubulyaw mo sa mga police sa airport. Galit ako sa mga pulis na magnanakaw o sa mga taga-NBI, but hindi lahat. Wala kang karapatan magbulyaw-bulyaw. Nananawagan ako, for sure, yung mga sinigawan ni Tulfo ng taga-NBI at mga pulis sa airport, mag-imbestiga kayo na itong 50 million worth ng luggage, very Lisa Smugs, and very Tambaloslos. Remember the 3 billion heavy luggage? Grabe. Okay, connect yan. So anyway, you people, kayo dyan sa NBI, ang kalaban lang namin dyan yung mga tiwali, yung mga mabubuting puso na para sa bayan, kakampi kayo ng mga maharlikang palangga dito. Kung ako sa inyo, apaka-obvious na itong 50 million worth na iniwan ng hitad sa airport. Okay, 50 million na luggage. Sabi ko nga, walang buang o may saltik o siguro bangag lang na mag-iiwan ng 50 million worth na luggage na ganun-ganun na lang. Na-report na natin yon. And also, dinideclare dapat yun. You're allowed to bring
malaking amount na ganyan, you have to declare. Na-declare ba yan from Cagayan de Oro papunta sa Maynila? Okay, tayo dito sa topic. Baka mawala ako. Okay. Ngayon, sabi ni Sarah, pinagsasalita naman kayo. So sabi ni Tulfo, sinasabi niyo po, wag po, sabi niya wag daw pong sagutin. Okay? Wag sagutin. Para sinasabi ni Tulfo, kasi sinasabi mo sa USEC mo na wag akong sagutin. So sumagot si Senator Pia Cayetano. And si Smart, sabi ni Pia Cayetano, okay. Sabi niya hindi ang ibig sabihin no na wag kayong sagutin. Sabi niya, my understanding, sabi ni Pia, na instead of, sabi niya, Biffy would like to answer instead of USEC. See? Sabi ni Pia Cayetano na hindi ibig sabihin ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, na wag kayong sagutin. Na wag sumagot si USEC, instead si Sara. See, pareho kami ng understanding habang pinapanood ko ito, mga palangga. Alright? So ngayon, mga kababayan, okay? Ano ba yung mga sinasabi ni Tulfo dito? Okay? Ito si Inday. Okay, sabi ni Inday nga, tungkol dito sa mga voluntary contributions na to, pwede naman talaga ipagbawal. You know? Basta gumawa kayo ng batas. Okay? Basta gumawa kayo ng batas at i-implement natin. Sabi ni Tulfo, unang-una po, wala po akong kapangyarihan na matigil yan. May kapangyarihan ka. Gumawa ka nga ng batas, sabi ni Inday. What's the point na nakaupo ka dyan? Na ayaw mong gumawa ng bill. Pagtrabahuin mo yung mga staff mo. Gumawa ng bill dahil concerned ka mo sa mga estudyante, sa mga teacher na pinagbo-voluntary contribution. Then dapat September pa lang gumawa ka na ng bill, magtrabaho ka na. And I will support that. Na wag na magkaroon ng voluntary contribution para fair and square. At lahat ng budget ibigay sa mga estudyante. Gumawa ka, nakagawa ka na ba? Ano pa sabi mo dito? Sabi mo, wala kang kapangyarihan. However, sabi niya, meron pong kapangyarihan ang DepEd na ipatigil po ang tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Actually, sinabi dyan ni Inday, ni Senator Pia Cayetano, na may meron memorandum na tungkol dyan. Pero ang tanong ko nga sa iyo, Tulfo, kung gusto mo talagang ipatigil, gumawa ka ng batas. At kung ang mga batas natin sa Pilipinas ay powerful na pag ginawa mo ang batas na itigil ang panghihingi ng kontribusyon, ay totally sundin lahat ng mga teachers, ang ganda na sana ng Pilipinas. Jutang Genemis, may batas sa Pilipinas na huwag kayong magnakaw. Yung mga confidential fund, yung MOOE, di ba? Yan na nga lang ang hinihingi at sinisigaw araw-araw ng aking BFF. Okay, anyway, guys, yeah, I'm not really sure if you're gonna be interested with the other parts of that, but bigyan ko kayo ng disclaimer, no? There are a lot of Uniteam supporters na hindi nakikinig dito kay Maharlika. However, this is my however. Napaisip ako dahil kung sinasabi niya rito prior to the budget hearing, nagkaroon na ng meeting, kung totoo man ito, meron meeting between House Speaker Romualdez at saka si Aidel dahil niluluto nga ang kanilang tandem. As we all know, pinakamabigat nilang makakalaban sa 2028 election is si Inday Sara. Biglang nagngangawa itong Makabayan Black tungkol sa CF, no, Confidential Fund Inday Sara, na may katiwalian and all the shebang at kung ano-ano pa. And while those things are happening, ako, on the top of my head, ayokong isipin na may something. No? Na meron gumagawa ng demolition job
against kay VP Sara. Sino yung mga iniisip ko doon? Hindi ko nababanggitin. Hindi ko nababanggitin. Pero kasi itong sinasabi dito ni Maharlika is coming from an insider. An insider. Tayo kasi, we can only speculate. But, because of this will spark an observation. Ngayon, the other thing, are we going to expect na every now and then, babanatan na ni Maharlika itong si Idel? We don't know. Maybe. Diba? Maybe. At one point, itong si Maharlika is a DDS supporter or Duterte supporter just to be what do you call that? Just to be safe, no? Alam ko at some point naging siya, Duterte supporter. So, pag ito nalaman ng mga Sara Duterte supporter, alam na. Diba? Alam na. Ngayon, ano kaya ang mangyayari kung dito sa mga sinasabi ni Maharlika, sooner or later mag-transpire ang kanyang sinasabi ngayon? Diba? You never know. At dahil lang dito sa video na to, imagine niyo, halos lahat ng taong nagko-comment dito. Sabi nga dito ni Enjoy Beautiful, palakihin natin guys para makita nyo. Sabi nga dito ng isang enjoy the beauties of nature, hindi nga niya mapaliwanag maayos ang domicile ng 100 lawyers niya. So, halos lahat ng, hindi halos lahat na nandito na nagchat-chat. Is ayaw kay Idel. And this is not just the, alam ko hindi lang ito yung ni tawag dito. Hindi lang yan yung channel ni Maharlika. Alam ko meron pa siya isang channel na malaki ang following niya. Diba? But syempre wala naman tatalo kay Idel. But definitely when it comes to iba ang power ng isang Inday Sara. Sa tingin nyo ba ang mga loyalista iboboto si Idel? I don't think so. I really don't think so. Kaya, dyan pa lang sa caption ko, nakalagay, Idel Rafi nakatagpo ng mas matinding kritiko. Mas matindi pa kay Attorney Libayan. Totoo yan. Ibang magsalita to si Maharlika. Wala tong sinisino. Okay? Wala tong sinisino tong taong to. At may may sarili siyang intel niya. Kaya ako akala ni Idel at saka ng mga Tulfo Fanatics, si Attorney Libayan, kami, mga kaaway, mas magiging kaaway niya to. Babasagin siya nito. Lahat ng galaw niya. Tututukan na ngayon si Maharlika na mga Sara Duterte supporter at saka ng mga kritiko ni Rafi Tulfo. Iba ang boses ni Maharlika. Mas matindi to. Ito yung taong walang pakialam kung sino sasagasaan niya. Diba? Kung kay Attorney Libayan, nagkakaganyan na kayo. Kay Maharlika. Promise ko sa inyo.
Matataranta kayo dyan. See? Napakalaking expose na yan na inano niya.